Tayo po muna ay manalangin. Lord, salamat po ngayong umagang ito at minsan pa ang iyong mga salita. Ito ay patuloy namin na pag-usapan ngayong umagang ito, maging lakas po namin ito sa panahon ng panghihina, maging kagalingan po ito sa panahon ng karamdaman. Gamitin niyo lamang po ako na instrumento upang maging daluyan ng iyong mga salita. Holy Spirit, patuloy ka namin na inaanyayahan, ikaw lamang ang aming maging guro ngayong umagang ito. At sa lahat po kami na nandirito ngayong umagang ito, punuin niyo po kami ng biyaya at pagpapala ninyo. Salamat po. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Gusto ko lang pong bigyan ng kahulugan ngayong umagang ito, yung salitang focus. Ito ay past tense, no? Na focus, merong ed, no? Meron ba sa screen? Okay, focus. Ibig po sabihin ng focus, ito po ay giving a lot of attention, time, and effort. Yun po yung ibig sabihin ng focus. Giving a lot of attention, time, and effort. Kaya sa mundong ito, minsan marami pong mga estudyante. Sino po rito mga estudyante? Taas ang kamay. Na minsan hindi po nakakatapos ng kanilang pag-aaral dahil sila po ay na-out of focus. Tama po ba? Sila po ay nabarkada, sila po ay nalulong sa masasamang bisyo, at meron din pong mga kabuhayan, mga business na kung saan meron ako nakausap na isang negosyante na sabi niya, kailangan kung meron kang business, kailangan nakapokus ka doon. Kahit maliit man yan na business, kahit malaki man, ang kailangan mo ay focus. Pwede bang sabihin mo, focus? Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ay merong pamagat na stay focus. Amen? Stay focus. At ngayong umagang ito, babasahin po natin ito. Alam ko na pasadahan na itong verse na ito, ginamit po ni Pastor Nyor noong nakaraang mga Sunday, pero ngayong umagang ito, gagamitin din natin ito sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. At sabi po rito, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen? Pwede ba nating palakpakan ang salita ng Panginoon ngayong umagang ito? Kaya nga, itong sabi po rito na napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Alam nyo, kung babasahin na po natin yung mga naunang chapter po dito, yung napakaraming saksi. Sa ibang mga translation, ang sabi doon, great cloud of witnesses. Ito po yung mga nauna na sa mga pananampalataya, yung mga ninuno natin sa pananampalataya, hindi upang tayo po ay tignan kung gumagawa ba tayo, nagpapatuloy ba tayo sa Panginoon, kundi upang sila po ay mag-cheer up. Sino po rito nanonood ng basketball? Dalawa lang. Okay. Manood tayo ng basketball. Sa basketball, merong bola. Para po sa kaalaman ninyo, ang basketball, ito po ay isa rin po sa paborito kong sports. Pastor, naglalaro po ba kayo? Naglalaro po ako.
Pero may pakiusap ako, pagka maglalaro ako, kailangan tigi-isa tayo ng bola. Kasi imagine, 10 ang maglalaro, tapos nag-aagawan kayo sa isang bola, kaya minsan yung iba nagkakasikuhan, no, akin yung bola, no. Merong iba, ayaw ko nang sabihin, no, minsan nagkakabuhayahan, no. Pastor, sinabi mo. At sa basketball, merong cheering squad. Tama po ba? Merong nag-cheer up na kapag sa side ng mag-shoot o may dala ng bola, yung cheering squad na yon, anong sinasabi nila? Go! Go! Kaya yan! Shoot na yan! Shoot that ball! Amen? Kaya ngayong umagang ito, ang ating pamagat ng ating pag-uusapan ay stay focus. At dito po sa ating binasa, mag-share lang po ako ng 3 bagay kung paano tayo mag-stay focus on Jesus. How to focus on Jesus. Handa na po ba tayo ngayong umagang ito? Pwede bang tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Sabihin mo sa kanya, titigan mo, ituro mo, makinig ka. Doon sa nagsabi sa'yo, sabihin mo, lalo ka na. Dagdagan mo pa, bawal matulog. Dito sa ating binasa, meron pong binanggit dito na sabi rito, buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Paligsahan. Sa ibang mga salin, ang pagkakasabi doon ay marathon race of life. Pagka may imagine mo yung marathon, anong pumapasok sa isip mo? Takbuhan. Meron yata tayong video, no? Okay? Pwede ba natin i-play yung video? The five teams have gone off to a good solid start here. It is very interesting to see what advantage they take from the first bend, which is also known as the curve. Good little exchange coming in there. तमिलनाडु फिलहाल नंबर 1 पे चल रहे हैं। सूर्यजीत उनके लिए फिलहाल पराका बनते हुए, लेकिन दूसरे और तीसरे बैटन एक्सचेंज के बाद तमिलनाडु का बैटन एक्सचेंज सबसे पहले हुआ है पतन और सबसे कमजोर हुआ है केरल का। Oh, this is going to be exciting. Can Kerala come back, or is it going to be Tamil Nadu yet again? This is going to be the final home straight, Sunil. अब नजर रखिए F पर और H पर, यानी कि असम और तमिलनाडु, असम के एथलीट सबसे आगे दौड़ रहे हैं। सुमन्ना कलिता गोल्ड मेडल के साथ अपने पूरे राज्य को खुश होने का मौका देंगे। Okay, stop. Okay. Doon sa oval na yon, kung mapapansin ninyo, hindi sila magkakapantay, pero pag tinignan nyo yung pareho lang yon, ang sukat nun. Ngayon, meron dong mga linya, ang napansin ko doon, yung mga tumatakbo doon, hindi umaalis sa linya. Napansin nyo po ba? Hanggang sa makarating po sa finish line, hanggang sa merong nanalo na tumatakbo, nandun pa rin siya sa kanyang takbuhin, sa linya ng takbuhin na yon. Ano po yung unang bagay? How to focus on Jesus? Number 1, stay focused on your direction. Amen? Direction. At kumusta po yung direction po ng buhay po natin? Amen po ba? Ito ba ay direksyon na papalapit sa Panginoon? O ito po ba ay direksyon na papalayo sa Diyos? Kasi kapag ang direction po ng buhay natin ay papalayo sa Diyos, mga kapatid, wala po tayo sa tamang direction ng buhay. Pero
kapag ang buhay po natin ay direksyon na papalapit sa Panginoon. Pero kahit minsan tayo po ay nadarapa, tayo po ay natutumba, pero nagpapatuloy pa rin po tayo sa direksyon, yan po ay tamang direksyon na papalapit sa Panginoon. At alam nyo, napansin ko doon sa takbuhan na yon, nakapokus po sila, maingay yung kapaligiran, pero yung mga tumatakbo, pansinin nyo po, meron bang lumingon sa kaliwa o sa kanan? Wala po. Para makapag-focus po tayo, don't get distracted. Amen po ba? Don't get distracted. At alam nyo po, in marathon, ito po yung natutunan ko, meron palang internal distractions at meron palang external distractions. Ano po yung internal distraction? Maaring ito po yung mga past, mga events o mga future na mga events. Ito po yung internal na kung saan maaring iniisip ng isang mananakbo na kakayanin ko ba ito? Nung nakaraan, marahil natalo ako, pero ngayon, tatakbo na naman ako. At yung external distractions, kanina narinig niyo po maingay, yun po yung external distraction. Sa buhay din po natin, minsan meron pong internal distraction. Na kung saan, kung bakit hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon, minsan merong ibinubulong sa'yo. Ang diablo, at sinasabi niya, hindi ka karapat-dapat na magpatuloy sa Panginoon. Internal distractions. Minsan, merong kang maririnig na gaya ng sabi ng estudyante na hindi ka makakagraduate dahil mahina ang utak mo. Internal distraction. At minsan, dinidibdib ng mga bata yon na hindi pala ako makagraduate dahil mahina ang utak ko. Pero para doon sa mga nagpatuloy, na may mga nakausap na ako na naging cum laude pa sa kanilang pagka-graduate ng kolehiyo, yun po yung mga sinabihan ng mga nagdaang panahon na mahina ang utak mo, hindi mo kaya yan, pero siya ay nagpatuloy. Minsan sa buhay po natin, meron din pong mga internal distractions kung bakit hindi tayo makapag-focus sa ating Diyos, sa ating buhay espiritual. At minsan, meron din pong external na distractions na kung saan may magsasabi sa'yo, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano pero walang nababago sa buhay mo. May narinig na po ba tayong ganon? Dahil nakarinig ka ng ganon, o nga no, walang nababago sa buhay ko. Sige, babalik na lang ako sa dati kong buhay. Dahil merong external distractions, minsan tayo mismo ay hindi na po nakapagpatuloy sa Panginoon. Kaya una po, how to focus on Jesus. Number one, stay focused on your direction. At sabi po rito sa Proverbs, sa aklat po ng Kawikaan, sa Kabanatang 4, chapter 4, verse 25 to 27, sabi po rito, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Hinaharap. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Amen? Kaya nga, para sa isang direksyon na patutunguhan po natin, kailangan focus tayo doon sa direksyon na kung saan tayo patungo. At ito natin ang ating pansin sa direksyon na ating patutunguhan. Amen? Kung para sa mga estudyante na ang kanyang goal ay makapagtapos ng pag-aaral, kailangan mag-focus ka sa iyong pag-aaral. Amen? Mga estudyante. Kaya nga,
tutuloy ko itong chapter 4, verse 26, sabi po rito, siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Kaya nga, i-check mo yung landas na nilalakaran mo. Ito ba ay landas na papalapit sa Panginoon? Kapag ito ay landas, katulad po ng binanggit ko kanina, landas na papalayo sa Panginoon, wala tayo sa tamang direksyon ng buhay. Amen? Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. 27, huwag kang liliko. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi sa kaliwa, huwag kang liliko? Sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Amen? Kaya nga, masarap po na sa buhay po natin, tayo po ay humahakbang ng papalayo sa kasamaan. Amen. Kahit na merong tukso, no? Oh, lumapit ka. Ikaw naman, wow, sarap na ito ah. Sa totoo lamang po, kapag ang ino-offer ni Satan po sa atin ay bagay na mag-i-enjoy po tayo. Tama po o mali? Ang ino-offer ni Satan po sa atin ay mga bagay na mag-i-enjoy po tayo. Pero ang magsasuffer po ay ang ating spiritual na buhay, ang ating kaluluwa, at ang ating relationship sa Panginoon. Amen? Sabi sa doon, no? New Living Translation, Proverbs 4:25, look straight ahead and fix your eyes on what lies before you. Amen? Kaya nga, ngayong umagang ito, how to focus on Jesus, number 1, is stay focused on your direction. Amen? Kaya nga, ngayong umagang ito, ang direction po ng ating church, Pastor, ano po ang direction ng ating church? Ang direction po ng ating church ay magpanalo ng kaluluwa. Amen? At nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron po na dinala ang Diyos na kung saan nagbabahagi ng kanyang kaalaman at ng kanyang karanasan para tayo po ay magpanalo ng kaluluwa. At yan po ay sa buhay ni Pastor Nyor. Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord sa buhay ni Pastor Nyor? Kaya nga, stay focused on your direction. At ito po yung pangalawang bagay. Balikan po natin yung ating binasa. Balikan po natin. Kaya nga, Hebrews 12 verse 1, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang sinalihan natin. How to focus on Jesus? Number 2, stay focused. Sabi ron, talikuran natin ang mga kasalanan. Stay focused on living a righteous life. Amen? Sino po rito ang hindi nakagawa ng kasalanan? Taas ang kamay. Hindi nakagawa. Walang magtataas ng kamay. Maski ako, hindi ako makapagtaas ng kamay. Pero pagka 1 segundo lang pinag-uusapan, magtataas ako ng kamay. 1 segundo, 10 minuto, nakarang araw. Pero pag ang pag-uusapan noong nakaraang buwan, noong nakaraang taon, noong mga nakaraang mga linggo, stay focused on living a righteous life. Kung babalikan natin, ang sabi ron, napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Sa totoo lamang po, marami pong pwedeng magsaksi sa atin. Amen? Marami pong pwedeng magsaksi sa atin. Eh yan, nakita ko yan doon sa beer house. Tapos nakita ko rin doon sa church.
Dito ako nakaturo sa gitna, sa baba. At alam nyo, kapag ka ikaw ay pinangalanan ng mga pangalang, alam nyo yung pangalang halimbawa, Christian, Mercy, mga ganon, mapalad ka. Meron pa pinangalan ng Jesus, no? Meron kaming, yung uncle ni Ate Rachel, ang pangalang Jesus. Meron pa Mercy, no? Yun, si Ate Mercy. Kaso nga lang, ito yung problema. Halimbawa, pag ang pangalan mo pastor, pumasok ka doon sa beer house, at nandun na yung mga, nauna na yung mga kaibigan mo, at ikaw yung na-late, sasabihin nila, "Ay, pastor, dito po yung lamesa natin." Maglilingunan ngayon, no? Maglilingunan. Sabihin nila, "Oh, anong ginagawa ng pastor dito?" At pag ang pangalan mo naman ay Mercy, no? Ate Mercy, no? Kaya mapalad pagka pinangalanan kang ganun, no? Pag ang pangalan, tapos nakita ka doon, no? Nakikipagsabunutan doon sa may kanto, at sasabihin sa'yo, "Mercy, tama na, maawa ka. Mercy, no, nabunot na lahat ng buhok niya. Tama na." At ito pa yung magtira ka naman. At kapag ka ang pinangalan sa'yo ay Jesus, talagang pangatawanan mo yan. Dahil ito ay totoong kwento, yung isang tao na pinangalan ng Jesus, nagdaraan doon sa may kanto, may dumaan na nagtitinda ng puto, gano'n. At ito na yung highlight ng kwento. At bigla siyang nakursunadahan. At ito palang pinangalanan na Jesus, magaling para ito sa karate, no? At sa madaling sabi, yung 4 na tao, habang nag-aaway, nabugbog niya yung 4 na tao. Dumating yung kanyang pinsan. Sabi niya, "Pinsan, Jesus, tama na. Tama na. Duguan na yung mga mukha nila. Stay focused on living a righteous life." Sa buhay po natin bilang Kristiyano, marami pong pwedeng magsaksi. Amen? Kung paano tayo namumuhay ng ating buhay Kristiyano. Sa isang pamilya, para sa mga nanay at tatay dito, ang mas nakakakilala sa atin ay ang ating mga anak. Tama po o mali? At para sa mga magulang naman, ang mas nakakilala sa kanilang mga anak ay ang magulang. Kaya nga, maraming pwedeng magsaksi sa atin. Kaya nga sabi ron, napapaligiran tayo ng mga saksi. Kaya nga, minsan, kapag ang pangalan mo ay Christian ka pa naman. ang pangalan, no? Kaya nga, minsan mahirap talagang alam nyo, kapag ka makakarinig ka ng gano'n, lalo't ikaw din ay isang Kristiyano, minsan masakit yon. Masakit na Kristiyano pa naman siya, bakit ganun ang ginawa niya? Amen? Stay focused on living a righteous life. At merong paraan kung paano tayo makapag-focus. Ang sabi rito sa Proverbs 4, verse 15. Proverbs 4, verse 15, paano tayo makapag-focus na makapamuhay tayo ng matuwid at buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Ang sabi po rito, Proverbs 4:15, kasamaay iwasan mo. Kasamaay iwasan mo.
siguro gawin natin, ideklara mo sa sarili mo ito. Kausapin mo yung sarili mo, ilagay mo yung puso mo, ay ilagay mo yung kamay mo sa puso mo, kausapin mo yung sarili mo, at sabihin mo, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, go. Kasamaay, iwasan mo. Ni huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo. Tuntunin ang tamang daan. Sabi ron, avoid it. Do not travel on it. Amen? Kahit na sabihin mo, pastor, nag-i-enjoy ako rito. Pastor, masarap dito. Pero kapag ka hindi yun ang tamang direksyon ng Diyos sa buhay mo, pagdating ng takdang panahon, ang buhay mo ay mawawasak. Amen? Sabi rito, turn from it and go on your way. Amen po ba? Nakakadalawa na tayo ngayong umagang ito. How to focus on Jesus? Number 1, stay focused on your direction. At pangalawa, stay focused on living a righteous life. At ito po yung pangatlo. At panghuli. Balik tayo sa foundational text po natin. Hebrews 12 verse 2, sabi po rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Mga kapatid, sabi po rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Bakit po? Kasi kay Jesus daw po nagmumula yung kabuuan ng ating pananampalataya. Ano po ang pangatlong bagay? Pangatlong bagay po, stay focused on your faith. Amen? Stay focused on your faith. Meron pong tinatawag na journey of faith. Journey of faith. Ano po yung journey of faith, Pastor? Sino po rito merong nag-share sa kanya about Jesus? Taas ang kamay. Meron nag-share sa kanya about Jesus. Amen? Kung paano ka nakakilala sa Panginoon dahil may narinig ka na nangangaral patungkol kay Jesus, may narinig ka na nag-share tungkol kay Jesus. Yun po yung unang journey of faith. Naalala ko yung kwento ni Bartimaeus, isang bulag. Mark chapter 10, 46 to 47, ang sabi ron, dumating si Jesus sa Jericho, nang papaalis na siya sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag. Ito po si Bartimaeus, na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya si Bartimeo na anak ni Timeo, 47, na marinig ng bulag. Na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya nang sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Amen. We heard about Jesus. Ito po yung unang journey of faith po natin. Amen? We heard about Jesus. At ano po nangyari? Nag-respond po tayo. Kagaya ni Bartimaeus, nung marinig niya, sabi niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ito po yung pangalawang journey of faith. We admit we need mercy. Amen? Inaamin natin na kailangan po natin ng habag ng Diyos. Hallelujah. Sa buhay po natin. At alam niyo po yung yung ibig sabihin ng mercy, na kung saan, imaginein mo yung isang tao na papatawan ng parusa, pero ang parusa na yon ay hindi po ipinataw. At siya po ay pinatawad. Amen. Yun po, yung mercy. Amen? Instead of giving us what we deserve, dahil tayo po ay mga makasalanan,
God has shown mercy again and again. Ito, honest lang. Sino po rito nakagawa na ng kasalanan? Taas ang kamay. Okay, baba. Sino po rito nakagawa ulit ng kasalanan? Taas ang kamay. Okay, baba. Sino po ulit dito ang nakagawa ulit ng kasalanan? Taas ang kamay. Sa madaling sabi, tayo po ay paulit-ulit na nakakagawa ng kasalanan. Pero, mga kapatid, God has shown mercy again and again sa buhay po natin. Kung bakit nakatayo pa rin tayo dito, kung bakit nagpapatuloy pa rin tayo bilang mga Kristiyano, sapagkat ang Diyos po natin ay merciful God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen? Journey of faith. Kaya nga, stay focused on your faith. Dapat tayo po ay lumalago. Amen? Sino po rito, kanina nag-uusap kami ni Pastor Nyor, nabanggit niya yung bonsai. Sino po rito nakakita na ng bonsai? Parang aapat lang. Next week magdadala ako ng bonsai dito. Yung bonsai, ito po ay pinaliit na puno na pagtitignan mo, napakaganda. Kaya nga maraming bumibili ng bonsai. At yung bonsai, pagtitignan mo, talagang napakaganda. Pero ang katotohanan, hanggang doon na lamang yun. At hindi na yun lalaki, hindi na yun magbabago, doon na yun. Mga kapatid, stay focused on your faith na dapat ito ay lumalago. Amen? Sino po rito alam niya sa sarili niya na siya ay lumalago, taas ang kamay. Hallelujah. Amen? Na kung saan, Pastor, hindi man ganun ka-level up, pero alam ko, sa sarili ko, lumalago ako. Sa papanong paraan, yung mga bagay na ginagawa ko dati, ay hindi ko na ginagawa ngayon. Hallelujah. Isang kaparaanan na tayo po ay lumalago. Dati po, Pastor, hindi po ako nagbabasa ng Biblia. Ngayon po, hindi pa rin ako nagbabasa. Dati po, Pastor, naninigarilyo ako isang pakete sa isang araw. Pero, na-reduce na po. Sangkahan na lang po. Dati po, Pastor, ang iniinom ko ay isang case na beer. Pero ngayon po ay pampatulog na lang. Kaya nga, mga kapatid, stay focused on your faith. At yung journey ng faith po natin, we heard about Jesus, we admit, we need mercy, at ito po yung katotohanan. Sa buhay po natin, habang ikaw ay humahakbang papalapit kay Jesus, meron kang mararanasang obstacles. Tama po ba? Obstacles. Maraming form ng mga obstacles. Pwedeng yan ay mga problema na dapat mong pagtagumpayan sa buhay mo. Pwedeng yan ay sakit, karamdaman na pwedeng magpabagsak sa'yo sa iyong pananampalataya. Yan ay pwedeng ang kalagayan mo sa buhay. We experience obstacles. At pwede rin yung persecution sa buhay. Katulad na nabanggit ko kanina, nung nagpapasimula kami, natatandaan ko, Pastor June, sa tuwing nagdaraan kami dyan sa may Iquintos, marapit dun sa may Maria Clara, kapag ka nakita na kami, o kaya ako, malayo pa lang, meron nang sumisigaw ng, Hallelujah!
nandun pala sa may kanto, hallelujah, hallelujah. Pero ang purpose nun ay para hiyain kami, no? Oh, nandito na yung mga hallelujah, no? Nandito na. Yung hindi makakain kapag ka hindi nagdarasal. Minsan may na-meet kaming tao, alam niyo yung natandaan nila sa amin? Nakalimutan nila yung pangalan. Sabi namin nung nagkita kami ulit, oh Brad, kami yung na-meet mo nung 3 weeks ago. Sabi niya, hindi ko na kayo matandaan. Anong pangalan niyo? Ako po si Celso. Ito naman si Sir June. Pasensya na, hindi ko na kayo matandaan eh. Tapos nung pagtalikod niya, bumalik, sabi niya, naalala ko na, kayo ba yung nag-pray bago kumain? Opo, kami yun. Yung pala natandaan niya, sabi niya, ito pala yung bago kumain, nagdarasal. Pwede ba yung tanungin mo yung katabi mo sa kaliwa sa kanan? Kapatid, nagdarasal ka ba bago kumain? Naalala ko yung kwento. Nung isang tatay, patapos na ako, ang sabi nung tatay, o anak, bago tayo kumain, kailangan magdasal tayo. Yung tatay yung nangunguna sa panalangin, Lord, salamat po. No, ang ulam nila ay pork chop na inihaw, merong sausawan na sili at toyo, tapos ang kanyang bigas ay denurado. Pagbukas mo ng kaldero, mabango, no? Mainit yung kanin. Pastor, nakakagutom naman yan. Yung tatay, yung lagi naglilid ng prayer. Dumating ang pagkakataon. Wala na yung pork chop. Ano meron doon, Pastor? Toyo na lang. Toyo. Sabi nung anak, Tay, bakit hindi tayo nag-pray ngayon? Nagulat ngayon yung tatay. Hindi siya nakapagsalita. Ang sabi ng bata, porket toyo lang ulam natin, wala na yung pork chop, wala nang prayer. Yung anak yung nag-pray. Sabi niya, Tay, ako na lang po magpipray. Salamat po sa Panginoon sa mga biyayang ito. Amen? Kaya mahalaga po, mga kapatid, no, na magpasalamat kung ano man ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Pwede bang pasalamatan natin si Lord sa pamagitan ng ating pagpalakpak ngayong umagang ito? Hallelujah, Lord! Salamat sa lahat po ng biyaya ninyo sa aming mga buhay. We experience obstacles. At sa pagkakataong ito, si Bartimeo, meron siyang naranasang obstacles. Verse 48, sabi po rito, pinagsabihan siya ng mga taong naroroon. Di ba sabi ni Bartimaeus, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Ang sabi nung mga tao doon, pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik. Tumahimik ka. Maingay ka. At tuloy tayo. Ano pong ginawa ni Bartimaeus? Tumahimik ba siya? Hindi po. Lalo pa siyang nagsumigaw. At sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Amen? At lalo pa siya nagsigaw. At nakuha niya ang attention ni Jesus. At sabi ni Jesus, Bartimaeus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? At sabi ni Bartimaeus, gusto ko pong makapaglakad. Yung ba yung nakalagay doon? Hindi po. Bulag po siya eh. Bulag. Para sa isang bulag, wala ka ng ibang hingiin. Papipiliin ka. Ano man gusto mo? 1,000,000? Oh, hindi po. Gusto ko po makakita. Kaya sabi niya, gusto ko po makakita at sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, siya po ay nakakita. Amen? Stay focused on your faith. Kaya nga 3 bagay ito, how to focus on Jesus. Kaya stay focused lang po tayo. Una, stay focused on your direction. Stay focused on living a righteous life.
Stay focused on your faith. At dito po ako magtatapos sa tatlong tanong na ito. Tayo po tayong lahat.